Napasok na rin ang mga bayan sa hilagang bahagi ng Cebu na hinagupit ng delubyo. Maraming lugar ang wala pa rin kuryente at tuloy ang paghihikahos ng mga residente. May ulat on the spot si Ruth Cabal. Ruth. Joseph, nandito tayo ngayon sa Tinago Sports Complex. Dito ito sa Cebu City kung saan halos 200 na mga lumikas galing sa Leyte. Yung nandito muna temporary na nanunuluyan. No? Marami naman na dumarating na tulong galing sa mga pribadong individual at mga grupo at galing rin mismo sa mga Cebuano. Yan ay kahit paaabot sa 75,000 na pamilya dito sa Cebu ang naapektuhan ng bagyong Yolanda. Papasok pa lang sa hilagang bahagi ng Cebu, bakas na agad ang pinsala ng bagyo. Sa bayan ng Borbon, nakalinya sa kalsada ang mga taong humihingi ng tulong. Isa na riyan si Griselda, bagamat nakalikas silang pamilya ng manalasa ang super typhoon, nasira naman at nabagsakan ng puno ang bahay niya. Malakas hangin, tapos yung mga puno bumagsak, tapos yung ano namin yero, doon lumipad. Ito ang Barangay Taytayan, isa lamang sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Yolanda dito sa Bogos City. Sa buong syudad, aabot daw sa halos 14,000 pamilya ang naapektuhan ng bagyo. Katumbas na yan ng 70% ng populasyon sa buong syudad. Sina Mary Ann naglagay na lang muna ng mga trapal sa lote katabi ng naglaho na nilang bahay. Ang kapatid kong iba, nakaupo kami. Oo, tapos kami ganun para makakasya kami. Pag umuulan, ganun kami. Hindi kami makatulog. Oo, ganun kami. Oo, pero wala kaming magagawa. Sira din ang mga paaralan at commercial establishment. Ang munisipyo na nitong Abril lang natapos, napinsala din at hindi na magagamit. Sa ngayon, wala pa rin kuryente dito sa Bogo at sa iba pang lugar na nasalanta ng bagyo. Kasama ang Bantayan, Daan Bantayan, Medellin at San Remigio. Pero pagtitiyak ng lokal na pamahalaan, narating na naman ng relief goods ang mga apektadong lugar. Dito nga sa evacuation center sa Cebu City, Joseph, no, nakikita nyo dyan, yan yung mga Taiwanese na may medical assistance dito. Galing pa yan sila sa lumipat pa galing Taiwan, no, mga 4 na puraw sila na mga doktor at iba pang mga medical personnel. No. Napansin natin, Joseph, dagsa talaga yung tulong na dumarating dito sa Cebu City. Kaya ang sabi sa atin ng mga taga-DSWD, yung mga iba raw na gustong magbigay ng tulong o mag-donate, ay puntahan daw yung ibang evacuation centers nila dyan sa Cogon Ramos Gymnasium, Guadalupe City, Guadalupe Gym, Capital Site Parish Sports Complex, sa Look Gym sa Lapu-Lapu City, Babag Gym at sa Gunob High School sa Lapu-Lapu City. Joseph? Alright, Ruth, yung kinatatayuan mo ngayon, saan yung location yan just in case may mga kababayan tayo na hindi pa yan alam at gusto sana makakuha ng mga relief goods or medical na atensyon? Joseph, dito kanina kasi napansin natin marami na rin na mga dumating na mga pagkain, ano, at meron na rin mga individual naman na nagbigay ng mga medical mission. Kanina may naabutan nga tayo dyan, mga magbabarkada na nurses na bukod sa pag-check up ay nabigay rin sila ng mga libreng gamot at mayroon din naman na nagbigay ng mga used clothing. So ang pakiusap nga ng DSWD, yung ibang lugar daw dito na tingin nila ay hindi na aabot ng tulong, ay doon na lang daw sana muna sa ibang evacuation centers magbigay. At Joseph, inaasahan rin kasi na 200 yung nandito, no? Pero inaasahan na darating pa, dadagsa pa yung ibang evacuees kasi may mga nakaschedule pa nga na padating ngayon, lula ng C-130 plane at bukas naman, lula naman ng mga Navy vessels. Joseph. Alright, maraming salamat, Ruth Cabal.